Naniniwala ba kayo na lahat ng dasal natin ay may sagot ang Diyos? Pero may mga pagkakataon na ang sagot sa atin ay sa paraang hindi natin inaasahan. February 18, umaga nun. Habang nag-browse ng social media, meron akong nakita na nag-live ng praise and worship songs. Sabi pa nga niya, comment daw namin kung anong request na kanta namin. So, nag-comment naman ako. Sabi ko doon, ang request ko ay Jesus ng aking buhay. Pero since kumakanta pa siya at ang dami nagre-request ng kanta, isip-isip ko, nako, baka hindi naman ito mabasa yung comment ko. Kaya nag-skip na lang ako. During that same day, pumunta ako sa Santa Lucia. Pero dumaan muna ako dito sa lugar na to. Habang naglalakad ako, dun ko lang na-realize na ang background song na pinapatugtog ay yung mismong request ko na Jesus ng aking buhay. Ito, pakinggan natin. Na parang sa akin, it's an answered prayer pero in a different form. February 20, habang papunta ako sa simbahan, ito yung dinadaanan ko. Tapos sabi ko, Lord, gusto ko ng ganitong halaman. Pagkatapos ito ay dumiretso na ako sa simbahan. Pagkatapos ng misa ay umuwi na ako sa bahay para ituloy ang pag-gardening. Habang nag-aayos ng mga halaman ay meron dumaan nakakilala yung nanay ko. Sabi pa nga niya, punta na lang daw dun sa bahay nila para kumuha ng mga iba pang mga halaman para maitanim namin doon sa garden. Si mama na yung pumunta doon at siya na din yung pumili. Yung pagbalik ni mama, nagulat na lang ako dahil isa sa mga halaman na napili niya ay yung mismong halaman na nadaanan ko. Ayun, nalipat ko na sa paso. Yung bandang hapon naman, naglilinis naman ako sa loob ng bahay. Sa parteng ito, meron ako nilagay na glitter lamp para magkaroon ng ilaw yung part na to. Doon naman sa altar namin, meron naman ng Christmas light. Kaya ang sabi ko, doon na lang sa isang table ang wala pang ilaw. Sabi ko, sana meron ding ilaw itong table na ito. Maya-maya pa, bumaba si mama. Merong inabot na napalanunan niya sa raffle. Para siyang mini lamp. Yun ang nilagay ko dito. Kaya ayun, natuwa naman ako kasi yung dalawang table at yung altar pare-parehas silang merong ilaw. Pagkatapos noon ay naglakad na ako papuntang badminton court. Habang naglalakad ay inisip ko na kung paano ko isasalaysay ang kwentong ito. Natandaan ko yung famous quote ni Saint Padre Pio. At ito yun. Pray, hope, and don't worry. Worry is useless. God is merciful and He will hear your prayer. Ang feast day nga pala ni Saint Padre Pio ay tuwing September 23. At saktong-sakto naman, habang ito'y naisip ko ay meron ako nakita na meron ding number 23 sa paraang hindi ko mapaliwanag. During that same day, yung tinignan ko yung FB memories ko ay meron akong post na merong word na hope. Natumugma naman dun sa famous quote ni Padre Pio na pray, hope, and don't worry. February 21 naman, tagmisa ako ng umaga. During sa homily ng pare, meron siyang nabanggit na God is merciful. Na parang para sa akin lang, is a confirmation doon sa story regarding sa famous quote ni Saint Padre Pio. Pray, hope, and don't worry. God is merciful and will hear your prayer. Kaya magdasal lang tayo. Sasagot ang Diyos sa atin. At minsan ay sa paraang hindi natin inaasahan.